Attorney, ito nga po, pinagtibay na ng Supreme Court itong legalidad po ng batas na nagpo-postpone po sa ating barangay at sangguniang kabataan elections mula December 1, 2025 patungo po sa November 2026. Una po muna, ano ang reaksyon ninyo dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema? Siyempre medyo nalungkot tayo dahil sa hindi natin inaasahan na babalik na rin ng Korte Suprema ang kanilang dating desisyon na ang mga postponement ng election ay dapat ay merong mabigat na kadahilanan. Kasi yung una kong petition noon na kinwestiyon ko rin ang postponement ng barangay election noong 2023, kinatigan ako ng ating Korte Suprema at sinabing unconstitutional yung ginagawa ng Kongreso na magpo-postpone ng walang dahilan. Kakapagtaka, biglang-bigla dito sa decision nila ngayon, wala namang dahilan na sinabi kung bakit pinuspon yung December 2025 barangay election. Pero sinabi nila ay po pwede daw i-postpone yun. Kasi hindi naman daw postponement kundi rescheduling lang daw yun. Ang tataka ko, ano naman pagkakaiba kaya ng rescheduling at saka ng postponement? Ay pareho lang yun. Kaya hindi ako nagtaka na mayroong 5 justices na kinukontra yung nasabing desisyon ng majority. Kaya ako'y natutuwa sapagkat may mga justices na naniwala doon sa aking paninindigan. Oo, may nabanggit po kayo, 2023, meron na kayong inihain. Kapareho po ba ito noon or may pagkakaiba kung bakit naging ganito ang desisyon ngayon ng Supreme Court? Well, halos pareho lang yun dahil sa yung 2023 kasi noon, binalak nila na i-postpone yung naka-schedule na barangay election noon. Pero sinabi ng Korte Suprema, hindi po pwede basta-basta lang pinopostpone yan ng walang dahilan. Kaya nga yung Republic Act 19935 noon na nagpo-postpone noong 2022 barangay election, yun ay declared unconstitutional. At dito, nakakapagtaka, sinasabi ng Korte Suprema ngayon, yun daw nangyari noon ay hindi pwedeng i-apply ngayon kasi daw ito ay setting a new term of office. Nagseset lang daw ng new term of office. Para bang binaliwala nila yung postponement. Ano ang nangyari doon sa postponement? Kung nagset ka ng bagong term of office, ay bakit naman maapektuhan yung naka-schedule na barangay election ngayon? Sinasabi nga kasi daw magiging 4-year na ang term ng mga barangay officials, kaya pinuspone nila itong December 2025 election. Na mangyayari niyan, parang 5 taon na mauupo yung mga makakalal sa November 2026 election. At kung yung mga incumbent pa, ay 5 taon plus 4, ay halos 9 na taon silang nakaupo yan sa kanilang mga posisyon na yan. To the expense of the electorate who were denied the right to vote. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!